Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid at mga kaibigan. Isa na namang mapagpalang umaga sa pagbubulay-bulay ng salita ng Panginoon. Ang ating pong scripture reading ngayong umaga ay matatagpuan sa 2 Peter chapter 3, and babasahin ko po sa inyo ang verse 17 and 18. Sabi po sa 17, "Ye therefore, beloved, seeing ye know these things before, beware lest ye also, being led away with the error of the wicked, fall from your own steadfastness. But grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. To Him be glory both now and forever. Amen." Ang pamagat po ng ating devotion ngayon ay the need for spiritual growth. Kung ikaw ay naghahanda na magkaroon or magpatuloy sa iyong spiritual growth, ang focus natin dapat ay nasa tama. Kasi pagkaminsan sa ating spiritual life, ang ating focus ay mali, nakafocus sa maling mga bagay. Nakafocus tayo sa kung anong gagawin natin, nakafocus tayo kung ano ang dapat nating malaman, nakafocus tayo kung anong babasahin natin, at nakafocus tayo kung anong mga seminar ang ating dadaluhan. Ito po, mga kapatid, ay mahalagang bagay din naman. Pero dapat bigyan natin ng consideration na ito mga bagay na ito, mga kapatid, hindi po ito ang crucial focus. Ano po ba ang crucial focus? Ang crucial focus po, mga kapatid, ay dapat nasa biyaya ng Panginoon. Mag-focus tayo sa biyaya ng Panginoon. Bakit po napakahalaga ng biyaya ng Panginoon? At bakit tayo kailangang lumago sa biyaya ng Panginoon? Dapat tayo lumago sa biyaya ng Panginoon dahil sa tatlong kadahilanang ito. Ano po yun? Una, ang biyaya ng Panginoon, siya po ang pundasyon ng ating spiritual life. Napunta tayo sa ating spiritual life sa pamamagitan ng biyaya ng Panginoon. Pumasok tayo sa relationship natin sa Panginoon sa pamamagitan ng biyaya. Ang banal na kasulatan nagsasabi, "For by grace are you saved through faith, and it's not of yourself. It is the gift of God, not of works, lest any man should boast." Ephesians chapter 2, verse 8 and 9. At dito po, mga kapatid, mahalaga na maintindihan natin na siya ang talagang pundasyon ng ating spiritual life. Pangalawa, spiritual life is impossible without grace. Mayroon ka bang spiritual life na hiwalay sa biyaya ng Panginoon? Imposible po, mga kapatid. Katulad ng sinabi ni Moses nang siya ay natumayo sa Mount Sinai at nanalangin sa Panginoon. Ano po sabi niya sa Exodus chapter 33 verse 13? "Now therefore I pray, if I have found grace in your sight, show me now your way, that I may know you, and that I may find grace in your sight." Yan po ang panalangin ni Moses. At sinumbadan pa sa verse 15, sabi dito, "If thy presence go not with me, carry us not up hence." Sabihin, alam ni Moses na ang pagsunod sa Panginoon is impossible without the enabling grace ng Panginoon, mga kapatid. At pangatlo, na reason kung bakit tayo ay mag-focus sa biyaya ng Panginoon, because grace sustains you when you fail. Sa 2 Corinthians chapter 10, mga kapatid, ay makikita po natin dito ang isang sitwasyon na kung saan si Apostol Pablo, para bagang siya ay nag-failure sa kanyang panalangin, sa kanyang prayer life. Dahil mayroon siyang thorn in the flesh, pinanalangin niya sa Panginoon ng mga 3 beses, pero hindi siya sinagot ng Panginoon. Kundi ang response lang ng Panginoon, anong sabi ng Panginoon sa kanya? "My grace is sufficient for you, for my strength is made perfect in weakness." 2 Corinthians chapter 12, verse 7 to 10, mga kapatid. Pagkaminsan, ang buhay, mga kapatid, hindi siya nagpo-provide ng answer.
At sa panahon na yan, dapat tayo magtiwala sa Panginoon, sa Kanyang biyaya, na Siya ang nagsusustain sa atin, mga kapatid. At pangalawang bagay na dapat nating i-focus ang ating sarili kung gusto natin magkaroon ng spiritual growth is, katulad na sinabi ni Peter, Peter instruct us to grow in grace but also to grow in knowledge. Hindi lang po sa biyaya kundi sa knowledge. Pero mga kapatid, ito po mahalaga. Hindi ka magkakaroon ng knowledge kung walang biyaya ng Panginoon. Kailangan ang grace must precede knowledge. Ang ibig sabihin, mga kapatid, ilagay natin ang mga bagay in order. Grace comes before knowledge. Grow in your knowledge of Jesus Christ. Bakit po mahalaga na mag-grow tayo sa pagkakaalam, pagkakakilala sa Panginoong Hesus? Simple lang po ang kasagutan, mga kapatid. Without Jesus, there is no grace. At without Jesus, there is no illustration of grace. And without Jesus, there is no understanding of grace. Kailangan po natin, mga kapatid, magkaroon ng right condition sa ating puso para maunawaan natin mga bagay na ito. Kailangan nating maunawaan ang unqualified grace ng Panginoon sa pamamagitan ng Panginoong Jesus. At kung ito ay tunay na focus mo, mga kapatid, sa buhay, ikaw ay lalago, tayo ay lalago spiritually. God bless you at tayo ay manalangin. Dakilang Ama na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po, Panginoon, sa iyong mga salita. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na magkaroon ng tamang focus sa aming spiritual growth, na kung saan, Panginoon, ma-focus namin ang yung biyaya, Panginoon, na sa aming buhay wala talaga kami magagawa kung hindi dahil sa iyo, Panginoon. Nawa, ma-recognize po na ang bawat isa na ang kahalagahan ng biyaya sa aming buhay. That anuman ang galing namin, Panginoon, without your grace, we are nothing. Maraming salamat po, Panginoon. Lahat ng ito aking samutalangin sa matamis sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. God bless you po at magandang umaga sa inyong lahat.